Hi guys! Welcome back to our channel. Malapit na ang Pasko at definitely excited na ang lahat. Mga Christmas preparations, kung anong ihahanda during Noche Buena, yung mga pang Christmas gifts. Madaming aasikasuhin, yung mga gifts for the teachers, friends, mga relatives. Mommy, I want this. To avoid stress, dapat talaga organized ka. But unlike me, kami ni Martin, usually last minute ang preparation namin. No. No? Okay. Dapat hindi talaga nakikipagsabayan sa Christmas rush. No, I want. Ang maganda lang dito sa UK kasi during Christmas or December month, But you need to eat something healthy. halos lahat ng mga prices ay on sale or mga 50%, 25% off. Kaya makakasave ka talaga for the gifts. Binago ko ulit yung placement ng Christmas tree and mas madami na siyang decorations ngayon. Yung iba galing sa school, yung mga arts and crafts ni na Ocean and Megan, pinamigay ng mga teachers. Yung iba galing pa from last year. And iba talaga pag may Christmas tree sa loob ng bahay. Wow, the time. So. Again, good morning guys. It's a Thursday and 7:40 na. And this last 2 days na ng mga bata sa school. So, at nag-message na din yung teacher nila kahapon na no need to wear school uniform hanggang bukas. Christmas outfit lang or Christmas jumper. So, dahil Christmas time, magbibigay tayo ng something for the teachers and staff ng nursery. Ito yung kay Megan. Ito kay Ocean. Oh my gosh, mabigat siya. Ang laman lang naman ito ay Christmas cards for Megan's classmates. Ayan. Sinulatan ko na. And card din for the Christmas card for the teachers. And mga chocolates. Tatlo ata sila sa classroom. Tatlong teacher ang nasa classroom. Parang isang main teacher at dalawang yung tumutulong ba sa teacher. Hindi ata sila ang tawag namin sa kanila auntie. Pero mga helpers. And may prosecco tayo sa kanila. Naisip ko sana yung mga pang skincare, body wash, mga ganun. Kaya lang lotion, kaya lang di ko alam kung magustuhan ba. So anyway, to be safe na lang, something sweet na lang. Mahilig naman sila sa chocolates. Yun lang. Ang cute. May pa-bells. And yun din kay Ocean. Ang pinagkaiba lang is nandito yung Christmas card sa loob, but sa likod may pa Lindt chocolate tayo. Ayan, ang cute. Yan ang bigay natin. Bala ko sana mag-pack ng mga chocolates, kaya lang napaka tedious na ibabalot ko pa. Tapos anyway, wala akong time kahapon, so mas better na to. So itong Lindt chocolate, parang 5 sila sa isang pack. And tinanggal-tanggal ko lang yung yan, pwede naman siyang gupitin or punitin, tapos magiging ganyan na siya. Cute. Yun lang. Aalis na kami, hopefully hindi umulan, madilim na madilim pa, quarter to 8 na, napakadilim sa labas. And bibihisan ko lang sila and then off we go. Ang bigat ng mga dala namin. See ya!
I've been procrastinating but today napagdesisyonan ko nang magsimula ng magbalot-balot kasi ang daming babalutin. Hi guys, it's now 2 p.m. and kanina cloudy lang yung weather, ngayon bumuhos na talaga yung ulan. So usually hinahatid ako ng biyenan ko papuntang school pag maulan. Gusto ko sana siyang ipag-break ngayon kaya lang mukhang kailangan ko magpahatid kasi yung mga bata, alam niyo na, mababasa. Okay lang naman sana kung maulan lang. Kaya lang may halong malakas na hangin. As in, iba dito sa Wales, ang hangin. Yung parang kang tinutulak habang naglalakad. Ganun kalakas ang hangin dito. Minsan, hindi lang ulan ang bagyo dito, kundi windstorm din. May windstorm silang tinatawag. So, yun nga, hindi na ako nakapag-vlog buong umaga kasi nag-nap ako ng, I think from 10 to 11:30, tulog lang ako, tapos nagising lang ako na tinawagan ako ni Martin. On the way home na daw siya. Thursday ngayon, so meaning wala na siyang work until after Christmas, except sa Monday. Kailangan niya lang pumasok ng saglit. And yun nga, yung mga Christmas gifts sa taas, nabalot ko na din. Wala pa yun sa kalahati. Ang daming Christmas gifts na pinamili namin ni Martin. Well, usually sinasabi ko sa kanya, hindi kailangan ng mga bata ng masyadong madaming Christmas gifts. Para yung kahit konti lang, di ba, ma-appreciate nila. Kaya lang si Martin gusto niya all out. Hinihil niya ata yung inner child niya. Sabi ko, ako din naman, hindi naman ganun kadami yung Christmas gifts ko nung kabataan ko. Kasi kami okay na ako ng Christmas Eve, yung Noche Buena, or pagkagising ng Christmas Day, ang nakukuha lang namin yung nasa medyas na may mga coins and chocolates, candies. Solve na yung Christmas ko noon. But dito hindi. May kaibigan nga yan si Martin na naalala ko, sabi niya, ang gift niya sa mga anak niya, tigbabagong iPad or tigbabagong phone. Ako, hindi. Hindi ganyan. Kaya lang kayo, baka gusto nyo ganyan kayo celebrate. Kasi kung akin lang, yung talagang kahit isang, ang importante lang naman talaga sa Christmas, di ba, yung real meaning niya, yung commemorate mo yung birthday ni Jesus, manonood kayo ng mga Christmas movies, and kakain kayo with the whole family, catch up, bonding, kasi nga di ba the whole year pagod na kayo sa work, and then yun lang, mag-chill. Yun ang idea ko ng Christmas. Yeah, so konting minuto pa, kailangan ko na maghanda, at kung hindi, lalakad na ako papuntang school just in case umokay yung weather. And inisip ko kanina mag-McDonald's kami after school. Kaya lang ba kasi pag pauwi namin, OA na yung lamig sa labas. And also, yun, yung mga Christmas gift bags, nabigay ko na iniisip ko ibigay yun sa sa mga teachers nila. Kaya lang, yung nasa gate, yung headmaster, yung kumbaga principal nila dun sa school. So, sa kanya ko na lang binigay. Sana matuwa yung mga kids dun sa chocolates.
It's now almost 4 p.m. and kung nakita nyo sa labas, yung last bukas ko ng bintana, it's almost dark. And andito kami sa Manchester nga kasi Christmas party ni na Martin. Nasa Village Hotel kami and nasa kabilang kalye lang yung kung saan magaganap yung Christmas party nila. Isa siyang resto pub. So, siya na lang pinapunta ko kasi inuman lang naman mga yun eh. Ayoko ng, tapos mga engineers, so malamang mga lalaki lahat. Although, feeling ko may mga girls naman, kaya lang, alam niyo naman ako masyadong introvert and ayoko ng mga loud na tao. Syempre, party, masaya yung mga tao, medyo, tapos hindi ko naman lahat kilala, so awkward lang. Although, ando naman si Mart, I rather stay here sa hotel. May swimming pool sa baba. Iniisip ko kung pupunta ako sa baba or may Starbucks din sa baba. So may swimming pool, may Starbucks, may restaurant din sa baba. Grill ata yung restaurant dun sa nakita ko, yung papasok kami. First time ko magstay sa Manchester. Oh no, nag-Manchester na kami dati. Nung nandito yung nanay ko. Last 2019, bago siya, ay hindi, around August 2019, nag-Manchester na din si Mama. And this time, sinamahan ko si Martin kasi may free ticket siya sa football game bukas. Yung team niya ang magpe-play, yung Manchester City, Man City, against West Ham. So, yun. First time kong manonood ng football. And also, first time ko din na hindi makakasama yung mga anak ko overnight. Nasa in-laws ko sila, yung mga bata. But matutulog sila sa bahay namin, yung mga bata. Sasamahan lang ng biyanan ko. And overnight lang kami dito. Party lang si Martin. And then, tomorrow, punta na kami dun sa football stadium, Etihad. And yun nga, sa van kami ginamit namin yung van ni Martin sa work kasi akala hindi na siya tumuloy sa work, dapat may 1-hour job siyang gagawin, kaya dinala niya yung work van. So anyway, napag-desisyonan niya next time na lang or next week niya na lang gagawin. Although wala na siyang pasok, kaya lang sa Monday papasok siya one day lang sa Monday. And I think pupunta kami ng Liverpool or Chester sa Sunday. Kasama naman yung mga bata. And this time, yung aso naman namin ang maiiwan. Malaki itong Village Hotel. Actually, 4th time na ni Martin dito magstay sa Village Hotel. Malaki yung room. Malaki yung toilet. And spacious basta siya. And okay yung naman yung view namin sa bintana. And may swimming pool and may kainan sa baba. And may coffee shop sa baba. Yun lang. Hopefully okay yung mga bata kasama nung mga biyanan. Last day of school na ni Ocean ngayon. So yun, sabi ni Martin pumunta daw ako sa swimming pool. Kaya lang kakakulay ko lang nung buhok ko last Monday, and ngayon, ano na ngayon? Friday. Anyway, parang tinatamad naman ako pumunta ng swimming pool. Heated pool naman yun. Medyo matao siya ngayon. Anyway, let's see kung saan ako dadalhin ng fatigue kong to. Speaking of fatigue, tumawag ako ng appointment for the doctors kasi may yearly thyroid test ako. And nung chinek nung receptionist, sabi niya, wala daw sa system nila. Sino daw nag-order? Sabi ko, way back pa yun sa England, nung nasa England pa kami. Wala daw siyang makitang yearly blood test. So anyway, ang ginawa, sabi niya, just see a doctor. Sabi ko, sige. Tapos bababaan niya na ako ng phone. Sabi ko, wait, might as well, i-book mo na ako ng appointment to see a doctor. Wala daw until next year. So tatawag na lang ako mga first week of
first week of January. Anyway, yun nga, sabi ko nga kay Mart, anyway, feeling fatigue din ako and mabilis akong mapagod this past few weeks and may hiluhin ako aside sa, lalo na before and after menstruation, medyo kapagod, mabilis akong mahilo. Kaya for 1 month na ako naka multivitamins, Centrum, and bumili ulit ako last week ng another bottle of Centrum. And yeah, so kailangan maging healthy kasi maliliit pa yung mga bata. Yun lang ang gift mo sa mga yun lang ang gift ko sa mga anak ko, yung maging healthy ako para makasama nila ako ng mas mahaba. Ayun, hindi ako guys mahilig hindi ako maki-lipstick, kaya lang yung nabili ko tong Maybelline Super Stay, medyo na-obsess ako. Ang pinakang gusto ko sa kanya dahil Super Stay talaga siya, matagal siyang nag-stay sa lipstick, mga 4 to 6 hours, although sa adverts sabi nila 12 hours siya nag-stay sa lips. But realistically, kung inom ka ng inom, kain ka ng kain, malamang matatanggal din yung lipstick. So, and of course, ayaw mo naman ng apply ng lipstick. So, okay siya. And, ang gusto ko dito, yung konti lang yung ang ilagay mo sa lips. Actually, isang dot sa taas at baba lang. Tapos, in-spread ko na siya. A little goes a long way talaga siya. Ayan. And I have 3. Unrivaled. Ito, pinkish. Kung konti, medyo pinkish lang siya. Na may pagka-fuchsia. Kaya lang pag nilagay mo talaga siya ng todo, red na red siya. And, nung first time kong nilagay ito, as in talagang buong lips yung in-applyan ko ng lipstick. As in, tinatanggalan, ginagamitan ko na ng tissue, hindi talaga siya matanggal. So, lesson learned. Ako kasi hindi ako masyadong, ayoko nang masyadong pulang-pula ba. Yung hint lang ba or tint ng lipstick, okay na sa akin yun. Ito, Unrivaled. Okay siya kasi nung umuwi ako sa Pinas, sale yung Maybelline nila. Nakita ko, ang original price nila nasa 700 pesos. Kaya nung nag-sale, nasa 350. Dahil pala binonggan ko yung bili ko. Hindi naman ako bumili kasi may isa pa ako. May ganito ako. Anyway, yung isa kong ganito, binigay kay mama. So, bumili ulit ako ng Unrivaled. Ayan. Unrivaled. And yung next kong nabili, etong shade of Koi. Medyo pinkish siya. Light pink lang siya. Kaya lang pag in-apply ko siya sa lips ko, medyo feeling ko maputla pa din siya sa akin. So, okay lang siya pag morning time, yung mag-drop off ka sa school. Yung light lang talaga siya. Okay din siya. And, eto, so, nalightan ako sa kanya. So, eto naman, binili kong isa pa, extra. Ayan. Medyo brownish siya. Brownish yung color niya. Ganun din, a little goes a long way. Okay din siya. Bagay siya sa skin color ko na light brown. Ayan. Share ko lang. And iba talaga yung pag nag-apply ka ng, Maybelline din to, lipstick pencil. Lip pencil. Medyo nasa shade of pinkish, brownish siya. Mas define talaga yung lips pag mas mukha siyang full. Parang may filler pag in-apply mo siya. So, yun lang. Share lang. Maybelline, baka naman. Ayan. Sa UK, nasa 11 pound siya. It's now 6 p.m. at bago pa ako tuluyang antukin dito sa hotel, bababa na lang ako. Hindi ako nakapag-book ng table, hindi ako nakapag-reserve ng table.
mag-walk-in lang ako. Hopefully, papasukin nila ako or may available na table for dinner. So, update. Bumaba nga ako sa restaurant. Pagdating ko doon, OMG, it was packed. It was heaving. Sabi ko, trinay ko, sabi ko, mga after 2 minutes, hindi ko talaga kaya yung ingay. As in, may party kasi sa baba and hindi siya totally reserved yung buong restaurant. Pwede ka ding mag-walk-in at kumain lang doon. Kaya lang, paano naman, napaka ingay. Hindi ko satisfy yung pagkain kung gano'n naman kaingay. Tapos ang daming nag-iinuman. Although, yan nga, pub, restaurant, party, what do you expect? Maingay. So, umakyat na lang ako dito sa aking room and nag-order na ako online. So, let's wait. Hopefully, within 1 hour, dumating yung food. In fairness, dumating na din yung dinner ko. Less than 15 minutes, dumating na siya. Nag-order ako ng Merlot and salmon on a bed of cauliflower rice. Try natin. Ayan, so try natin yung food. Ang may rice lang dun yung chili con carne. Kaya lang, nang maiba naman. Kasi lagi na lang akong naka-rice. Let's try. Salmon teriyaki pala siya. That's nice. Okay siya. Yung game ay mag-start ng 3 p.m. Kaya lang mga 12:30 p.m. pa lang nandito na kami sa Etihad Stadium. First time ko dito and napakaganda talaga ng place. Madaming kainan, madaming drinks. Yun nga lang, bawal magdala ng pagkain habang nanonood ng game. And also, napakalamig dito sa Manchester habang umaakyat kami sa taas and in-expect ko nang during the game mas lalong malamig. And yun nga, nakatatlong goal yung Manchester City against West Ham. So, panalo yung team ni Martin. Mafe-feel mo talaga yung dedication ng mga football fans dito sa team nila. Nag-cheer, kumakanta, and talagang big factor sa buhay ng mga Brits ang football. So hopefully sa Pilipinas din, hindi tayo maka-football, maka-basketball tayo sa Pinas. But I think ngayon hindi na masyadong hype ang basketball. Dito, mas into sports yung mga tao. We've just arrived dito sa Village Hotel. It's the next day. So remember yesterday nasa Manchester kami ni Martin for his Christmas party and to watch my first football game. And ngayon nasa Village Hotel kami sa Chester. Part pa din siya ng North Wales. Tour tayo. So pagpasok mo to the left may mini pantry. And eto yung ang gulo-gulo na.
Shower room. Walang bath. Honestly, mas maliit siya kaysa dun sa Manchester. Family room na daw to. And ayan. Baka magtanong kami mamaya kung eto ba talaga ang family room nila kasi napakaliit. I mean, we're expecting na 2 bed. Sinabi na namin, nagbayad kami ng additional for a family room. And by the way, we also avail a late check-out kasi may work bukas si Martin bago niya kami sunduin. So, until 1 p.m. yung late check-in. So, additional 15 pound ata yung late check-out nila. This is my favorite. Is it? You like it? That's my favorite hotel. Ah, well done, Diane. We're going to the pool. It's now Monday and nakaalis na kaninang umaga si Martin. Mga 6:30 a.m. Umalis na siya ng hotel and it's currently 10:30 na ata and baba kami ng Starbucks for some coffee, breakfast. Late na kami nagising, mga 9:30 na. So anyway, buti na lang may Starbucks sa baba. At kung nanonood pa din kayo guys, up to this part of the vlog, thank you so much. Please like and subscribe if you haven't yet. And see you next time sa aming vlog. Paalam! Advance Merry Christmas to you and your family.